Hello mga kamamis! Good morning, good morning! Kayo ba'y nakapagluto na ng inyong almusal? Kayo ba'y nag-almusal na? Ayan. Mga kamamis, meron akong ipapakita sa inyo o ipakilala sa inyo na karamihan siguro sa atin ay hindi alam at hindi kilala kung anong klaseng bunga ng puno, bungang kahoy ang aking ipapakilala sa inyo. Pero sa amin kasi sa probinsya, ito ay may mahalagang gamit ang bungang kahoy na ito. Sa mga hindi pa nakaalam o hindi pa nakakilala ng bungang kahoy na ito, ay ipapakilala ko ito sa inyo, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito ay isang bungang kahoy na matatagpuan lamang sa probinsya. Ito ay, ang alam ko lang ay sa probinsya ng Iloilo ay marami nito. Kasi kami mismo ay may tanim nito sa tabi ng aming bahay. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang kahalagahan ng bungang kahoy na ito. Ito siya mga kamamis. Ayan. Marami sa atin ang hindi nakakilala ng bungang kahoy na ito, di ba? Ayan. Ang bungang kahoy na ito mga kamamis, kalimitan ginagamit sa amin sa probinsya sa pagluluto. Kahit anong luto, litson, litsong baboy, litsong manok, nilagang baboy, nilagang baka, o nilagang manok. Ayan, tinulang manok. Ayan siya mga kamamis. Sinigang na isda, sinigang na karne, pwedeng-pwede mga kamamis. Ito ang aming ginagamit sa pagluluto sa probinsya. Hindi na namin kailangan gumamit ng mga suka, mga gamit sa pagpaasim, hindi na namin kailangan yan. Kasi dito na sa bungang kahoy na ito ay pwedeng-pwede na kaming magluto gamit ito. Ayan. Ayan. Ang bungang kahoy na ito, pagtingnan lang natin siya. Ayan. O diba parang akala mo yung maliliit pa na dalandan, pero hindi. Kasi ang iba nito, lumalaki din siya, malaki din. Malalaki siya. Ito ay medyo maliliit. Ayan. Kapag ito naman ay nahihinog, nagiging kulay dilaw siya. Naging dilaw na dilaw yan kapag hinog. Ayan. Pwede natin siyang gamitin sa pagluluto. Ayan. Kahit sa mga restaurant, kinagamit ito. Ayan. Ang bungang kahoy na ito mga palangga ay kalimitan makikita ito sa probinsya ng Iloilo. Marami ito sa Iloilo talaga. Ang alam ko talaga marami nito sa Iloilo. Makikita lang ito dito sa Maynila kung merong uuwi ng probinsya at magdadala nito ng marami at ibibenta. Kasi nakabili din kami nito sa Las Piñas dati. Nakabili din kami nito sa Las Piñas. Kaya kapag may mga uwi ng probinsya, isang beses nga nakita ko to sa Facebook. Nagpapa-order siya ng batuan. Di ba? Palalamove daw nila. Ang bungang kahoy na ito mga palangga sa probinsya, ang nagkakahalaga ng 200 o mahigit pa ang 1 kilo nito. Gaano lang ang 1 kilo nito kasi mabigat siya. Kaya, ayan. Dati-dati, parang hindi naman ito pinapansin. Alam ko parang hindi lang ito pinapansin kasi doon sa amin sobrang dami nito, lalo na pag nahihinog, nahuhulog lang siya. Kakaiba siya kasi, kakaibang asim niya. Maasim na maasim talaga siya. Kapag inilagay siya sa litson, kapag may naglilitson sa amin, kapag naglilitson yung aking kapatid, nilalagyan niya nito sa loob ng tiyan ng baboy. At talaga naman, nuot talaga ang sarap. Kakaiba ang sarap niya kapag meron siya nito. Ganon din po sa mga nilaga. Pag ginamitan mo siya nito sa mga nilaga, napakasarap din. Sinigang na isda. Pwede siyang gamitin sa sinigang na isda. Inihaw na isda, pwede din siya. Kaya ayan siya mga langga. Tingnan niyo mga kamamis. Ayan, sa mga nakakakilala nito. Ayan. Ito ay dala ng
aming kapitbahay galing ng Iloilo. Ayan, at binigyan niya ako. Binigyan niya ako ng daing, meron siyang binigay ng bagoong. Ang bagoong sa Iloilo ay iba din ang tsura ng bagoong sa Iloilo. Ang punong kahoy na ito, mga mamis, ay matatagpuan lamang sa Iloilo. O sa ibang part ng Iloilo mayroon. Sa mga karatig bayan, mayroong mga ganito. Hindi lang naman isang bayan, kundi halos sa mga bayan sa part ng Iloilo, meron talagang ganito. Punong, ganitong klaseng bungang kahoy. Ang tawag dito sa amin, mga palangga, ay batuan. Ayan. Batuan ang tawag nito sa amin. Ginagamit ito sa pagluluto. Ayan. Minsan kinakain namin ito ng yung murang-mura pa siya na yung buto niya hindi pa siya buo. Kinakain namin siya. Ayan. Maasim, sobrang asim. Sausaw lang namin sa bagoong. Ayan. Batuan, mga mamis, sa mga nakakilala dyan at sa mga hindi pa nakakilala. Ayan, pinakilala ko sa inyo ang batuan. Ayan siya. Napakasarap. Masarap ilagay sa niluto. Pagluto ka ng sinigang, magluto ka ng nilaga, ito lang ilalagay mo. Magluto ka ng manok na may sabaw, yan din ang pang-asim mo. At talaga naman, alam ba ninyo mga kamamis, kapag ito ay nilalagay mo sa sa mga nilaga, tanggal ang umay. At saka yung nakakawala talaga ng, kumbaga yung mantika, parang nawawala siya. Ayan, kakaiba ang bungang kahoy na ito. Ayan, minsan lang tayo nakakatagpo nito dito sa Maynila. Kasi ito nga ay mga nasa probinsya lamang makikita. Kaya yan, magluluto tayo mamaya gamit ang batuan. Meron din binigay sa akin ng bagong dating kong kapitbahay na dalaga. Ayan. Ginamos from Iloilo. Ito ay bagoong. Ganito ang bagoong sa amin sa Iloilo. Ayan. Meron ring tuyo, merong daing na ibinigay. Ayan, ganyan ang daing sa amin. Ayan. O diba, napakasarap. Meron ring tuyo na ibinigay sa atin. Kaya mga kamamis, sa mga hindi pa nakakilala ng bungang kahoy na ito ay ang tinatawag na batuan. Batuan siya mga kamamis. B-A-T-W-A-N. Batuan. Ayan. Sana matikman din ninyo ang mga galing probinsya ng mga hindi natin nakikita dito sa Maynila. Sana matitikman ninyo ito at mapatunayan na talaga naman may kakaibang sarap na dala ang bungang kahoy na ito. Ang batuan.